Welcome sa Cloud B Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ngayon ay ang Spy Kids All the Time in the World. Halina't simulan na natin. Pagkatapos gumamit ng isang kriminal na nagngangalang TikTok ng isang time bomb upang pahintuan ang ilang operatiba ng ahensyang OSS, nagpa siya ang isang espiyang si Marisa na habulin ito kahit nabuntis siya. Habang nagmamaneho, bigla siyang nakaramdam ng pananakit ng tiyan at agad na tinawagan ang kanyang asawang si Wilbur upang magkita sila sa ospital dahil manganganak na siya. Sa kabila nito, natuntun pa rin niya si TikTok at natalo ang mga tauhan nito bago dumating ang mga kasamahan niyang agents. Matapos maaresto ang kriminal, ibinigay ni Marisa ang kanyang badge sa kanyang pinunong si Danger at sinabi rito na tuparin ang kanyang kahilingan na magbitiw sa pagiging espiya upang makapag-focus sa kanyang pamilya. Sinubukan pa siyang kumbansihin ni Danger na manatili at sabihin sa kanyang pamilya ang tunay niyang trabaho, ngunit habang isinasakay siya sa ambulansya, sinabi niyang hindi na nila kailangang malaman iyon dahil magre-retiro na siya. Pagdating sa ospital, naghihintay na si Wilbur kasama ang kanyang mga anak na sina Rebecca at Cecil. Habang naglalaro ang mga bata, ikinwento niyang balak niyang gumawa ng bagong palabas kung saan manghuhuli siya ng mga espiya. Nang tanungin ni Rebecca kung saan siya makakahanap ng isang espiya, eksaktong ipinasok naman si Marisa sa ospital. Kahit iniisip ng kanyang mga ampon na palagi siyang nahuhuli sa lahat ng bagay, sinabi lamang ni Marisa na hindi niya namalayan ang oras. Pagkatapos noon, dinala na siya sa labor room upang manganak. Makalipas ang isang taon, isinilang na ni Marisa ang isang malusog na sanggol na babae, habang nagsimula na rin si Wilbur sa kanyang palabas tungkol sa panghuhuli ng mga espiya. Bago siya umalis papasok sa trabaho, pinayuhan niya ang mga bata na magpakabait sa paaralan at alagaan ang kanilang asong si Argonaut, na buong araw lang nakatitig sa kanila. Samantala, nakatanggap si Danger ng ulat mula sa mga agents na bumibilis ang pagtakbo ng oras. Sinabi niyang malamang ay may kinalaman ito sa Armageddon device, isang makapangyarihang makina na kayang pahintuan ng oras o maging sanhi ng katapusan ng mundo. Kinagabihan, umuwi si Wilbur upang makasama ang kanyang pamilya. Habang pinag-uusapan nila ni Marisa ang kanilang bagong silang na sanggol, biglang umalis si Rebecca sa hapag habang halatang hindi masaya. Sinundan siya ni Cecil, at sinabi naman ni Marisa na hindi na niya alam kung paano mapapalapit sa kanya si Rebecca. Kinausap siya ni Wilbur at sinabing kailangan lamang ng kanyang anak ng kaunting panahon at naniniwala siyang magiging maayos din ang kanilang samahan. Sa loob ng silid, nagreklamo si Rebecca sa kanyang kapatid na wala ng sapat na oras ang kanilang ama para sa kanila mula nang dumating si Marisa sa kanilang buhay. Sinabi rin niyang pakiramdam niya ay may itinatagong lihim si Marisa at hindi talaga ito isang interior decorator gaya ng sinasabi nito. Habang nagsasalita siya, lihim namang naghanda si Rebecca ng isang bitag sa pintuan ng kanyang kwarto. Maya-maya, pumasok si Marisa upang makipagbati sa kanya. Sinabi niyang kahit hindi niya mapapalitan ng tunay nilang ina, gagawin niya ang lahat upang maging mabuting bahagi ng kanilang pamilya. Bilang tanda ng kanyang pagmamahal, ibinigay niya kay Rebecca ang isang magandang kwintas na may espesyal na halaga sa kanya. Tinanggap ito ni Rebecca, ngunit pagkalabas ni Marisa sa silid, natalsikan siya ng asul na pintura dahil sa bitag na inihanda ng dalagita. Nainis si Marisa at nagtungo kay Wilbur upang sabihin ang nangyari. Habang magkasama sila, biglang naglabas ng balita ang telebisyon na bumibilis ang pagtakbo ng oras at maaaring malapit ng magwakas ang mundo. Kasunod nito ay ipinalabas ang isang mensahe mula sa kontrabidang si Timekeeper. Ipinahayag nitong siya ang may kagagawa ng lahat at hindi siya titigil hanggat hindi natatapos ang mundo. Habang nagsasalita ito, napansin ni Marisa si TikTok na nakatayo sa likuran nito at agad niyang naisip na nakatakas na pala ito sa kulungan. Samantala, sinabi ni Timekeeper kay TikTok na kailangan itong maging malakas at hindi mapipigilan. Ang tanging paraan para mangyari iyon ay ang makuha ang isang espesyal na batong tinatawag na Chronos Sapphire, ang nag-iisang bagay na kayang pigilan ang Armageddon device. Sinabi ni TikTok na hinahanap na niya ang bato. Nang matagpuan ito ng isa sa kanyang mga tauhan, napag-alamang nakatago pala ito sa kwintas na ibinigay ni Marisa kay Rebecca. Kinabukasan, nakatanggap si Marisa ng mensahe mula sa OSS na dalhin agad ang batong iyon sa kanilang punong himpilan. Agad niyang pinuntahan si Rebecca upang kunin ang kwintas. Nagalit man ang dalagita, pumayag din itong ibigay iyon. Ibinigay niya kay Marisa ang lalagyan ng kwintas, at bago umalis si Marisa, inutusan niya si Argonaut na bantayan ang mga bata.
Pagkaalis niya, ipinakita ni Rebecca na nasa kanya pa rin ang tunay na kwintas, kaya magugulat si Marisa kapag binuksan niya ang lalagyan. Pagdating ni Marisa sa punong himpilan ng OSS, hiniling ni Danger ang mahalagang bato. Ngunit nang ibigay niya ang lalagyan, tumalsik ang kaunting pagkain ng sanggol sa mukha ni Danger. Doon napagtanto ni Marisa na niloko siya ni Rebecca, kaya sinabi niyang uuwi muna siya upang kunin ang tunay na kwintas. Ngunit sinabi ni Danger na mas mahalagang hanapin muna si TikTok upang matuntan nila ang kinaroroonan ni Timekeeper. Habang nangyayari iyon, dumating ang mga tauhan ni TikTok sa bahay ni Marisa. Bago nila pasabugan ang bahay, nakatanggap ang mga bata ng babala na agad silang pumunta sa panic room. Hindi nila maintindihan ang nangyayari, ngunit maya-maya ay in-scan ng telebisyon ang kanilang mga mukha at bumukas ang isang lihim na lagusan sa harapan nila. Naguguluhan pa rin sila kung ano ang gagawin, ngunit unang pumasok si Argonaut sa lagusan kaya sumunod na rin sila. Pagkasara ng lagusan, agad silang dinala sa panic room. Habang nagtataka sila kung nasaan sila, kusang bumukas ang mga telebisyon sa silid at lumabas ang mukha ni Marisa. Isa pala itong naunang naitalang mensahe kung saan sinabi niyang isa talaga siyang espiya. Inamin din niyang hindi totoong aso si Argonaut kundi isang robot. Noong una ay inakala ng magkapatid na biro lamang iyon, ngunit nang magsalita ang aso, labis silang nagulat. Habang pilit pinapasok ng mga kalaban ang panic room, nagpatuloy ang mensahe ni Marisa. Sinabi niyang sumakay sila sa mga upuang may jet engine upang makalabas ng bahay at makapunta sa punong himpilan ng OSS. Sinunod nila ang kanyang utos, at sumakay rin si Argonaut kasama ni Cecil. Nang mapasok ng mga tauhan ni TikTok ang panic room, mabilis na lumipad palabas ng bahay ang mga upuan, ngunit hinabol pa rin sila ng mga kalaban. Dahil sa sobrang bilis ng kanilang paglipad, nahilo si Cecil kaya binigyan siya ni Argonaut ng mga paper bag para masukahan. Pagkatapos niyang magsuka, itinapon niya ang isa sa mga bag palabas ng jet. Tinamaan nito ang isa sa mga humahabol na kalaban, kaya ginawa rin niya iyon sa iba pa hanggang sa matakasan nila ang lahat. Pagkatapos nito, tinawagan ni Argonaut si Marisa upang ipaalam na papunta na ang mga bata sa punong himpilan ng OSS. Sinabihan siya ni Marisa na tiyaking ligtas silang makakarating. Pagkatapos noon, tumawag siya sa isang taong sasalubong sa mga bata pagdating nila. Maya-maya ay nakarating sila sa OSS, kung saan sinalubong sila ng isang babaeng nagngangalang Carmen. Ipinakilala niya ang sarili bilang isang lihim na ahente ng OSS at sinabi niyang tiyahin niya si Marisa. Habang pinapasok niya ang magkapatid sa loob ng gusali, sinabi ni Rebecca na marami silang gustong ipaliwanag sa kanilang madrosta. Nagulat si Carmen nang malaman niyang hindi pala sinabi ni Marisa sa kanyang pamilya na isa itong espiya. Gayunman, sinabi niyang marahil ay dahil nagretiro na ito. Habang naglalakad sila, tinanong ni Carmen ang magkapatid kung gusto nilang malaman kung paano siya naging espiya. Nang sabik silang pumayag, dinala niya sila sa dating dibisyon ng Spy Kids. Ipinaliwanag niyang dati itong bahagi ng OSS kung saan ang mga batang espiya ang tumutulong sa mga nakatatandang agent sa mga misyong hindi nila kayang gawin. Idinagdag din niyang kahit matagal nang isinara ang programang Spy Kids, pangarap pa rin niyang maibalik ito balang araw. Sa sobrang tuwa ng magkapatid sa dami ng mga kakaibang kagamitan sa silid, pinayagan sila ni Carmen na pumili ng tigi-isang gadget, ngunit sinabi niyang hindi muna niya i-activate ang mga iyon. Habang naglilibot sila, nakita rin nila ang lumang video ni Carmen at ng kanyang kapatid na si Junie. Nang tanungin nila kung nasaan ito ngayon, sinabi lamang ni Carmen na wala na siyang gustong sabihin tungkol dito. Makalipas ang ilang sandali, iniwan muna sila ni Carmen upang tumulong sa OSS sa paghuli kay Timekeeper. Samantala, dumating si Marisa sa pinagtataguan ni TikTok kasama ang kanyang sanggol. Pagkatapos magsuot ng kanyang spy suit, palihim siyang pumasok sa gusali at narinig si TikTok na pinag-uusapan kasama ang kanyang mga tauhan ang kanilang planong pahintuan ng oras. Hindi nagtagal ay napansin siya ni TikTok at agad na inutusang salakayin siya ng kanyang mga tauhan. Natalo ni Marisa ang lahat ng mga ito, ngunit nakatakas pa rin ang kontrabida. Habang naiwang mag-isa ang magkapatid, naisip ni Rebecca na sila na mismo ang hamuli sa kontrabida. Hindi sang-ayon si Argonaut dahil delikado iyon, ngunit nakumbinsi pa rin siya ni Rebecca, kaya sumama rin si Cecil. Matapos ang ilang nabigong pagtatangkang gamitin ang mga gadget na kanilang pinili, nagpasya silang lumabas ng silid. Paglabas nila, hinarang sila ng mga gwardya ng OSS at sinabing hindi sila pinapayagang gumala sa labas. Dumating si Argonaut at sinabihan silang tumakbo.
Habang tumatakas sila, pinaandar niya ang ilang bitag upang harangan ang mga gwardya. Kalaunan, nakarating ang tatlo sa isang silid na may teleportation device. Habang sinusubukan nilang matukoy ang kinaroroonan ni Timekeeper, ipinakita ni Argonaut ang isang serye ng mga nakakode na mensahe na wala pang sinumang nakakapag-decode. Napagtanto ni Cecil na mga anagram ang mga ito, o mga salitang nabubuo sa pamamagitan ng pag-aayos ng pagkakasunod-sunod ng mga letra. Matapos niyang lutisin ang code, nalaman nilang nagtatago si Timekeeper sa isang pagawaan ng mga relo. Maya-maya, dumating si Carmen kasama ang ilang agents upang sunduin ang mga bata. Ngunit bago sila maabutan, tumakas sina Rebecca, Cecil, at Argonaut gamit ang teleportation device. Paglabas nila, natagpuan nila ang kanilang sarili sa harap ng lihim na pinagtatagwan ni Timekeeper. Samantala, tinawagan ni Carmen si Marisa at ipinaalam ang nangyari. Agad namang hiningi ni Marisa ang eksaktong lokasyon ng mga bata. Samantala, pumasok ang magkapatid sa pagawaan ng relo. Matapos lutisin ang isa pang anagram, natuklasan nila ang isang lihim na elevator na nagdala sa kanila sa ilalim ng gusali. Doon ay nakita nila ang isang napakalaking orasan na sobrang bilis umikot. Habang iniisip nila ang susunod na gagawin, napansin ni Rebecca ang isang maliit na pintuan sa likod ng malaking orasan at hinikayat ang kanyang kapatid na sundan siya. Ligtas na nakatalon si Rebecca, ngunit nasabit ang damit ni Cecil sa umiikot na kamay ng orasan. Dahil dito, naihagis siya patungo sa pintuan at malakas na bumagsak. Sa kabilang banda, nabigo si Wilbur dahil wala pa rin siyang nahuhuling espiya mula nang magsimula ang kanyang palabas. Nang makatanggap siya ng isang bagong spy tracking device, itinuro nito ang lokasyon kinaroroonan ng isang espiya. Samantala, nakapasok sina Rebecca at Cecil sa isang silid kung saan nakita nila ang isang computer na nagpapakita ng video ng isang batang nakulong sa oras. Nalaman din nilang konektado ito sa Armageddon device, at ang tanging makakapigil dito ay ang Chronos Sapphire na nasa kwintas ni Rebecca. Doon napagtanto ni Rebecca na ang kwintas ang dahilan kung bakit sinalakay ang kanilang bahay, kaya sinabi niyang kailangan na nilang tumakas. Ngunit bago pa sila makaalis, dumating si TikTok at ginamit ang kanyang teknolohiya upang pansamantalang mapatigil sila sa oras. Pagkatapos nito, dinala niya ang magkapatid sa harap ng kanyang pinunong si Timekeeper. Inutusan ni Timekeeper si Rebecca na ibigay ang kanyang kwintas, ngunit matapang siyang tumanggi. Sa tamang sandali, dumating sina Marisa at Carmen upang iligtas sila, kaya agad na tumakbo ang magkapatid papunta sa kanila. Sinabihan ni Marisa si Carmen na i-activate na ang mga gadget ng mga bata. Pagka-activate ng mga ito, tuwang-tuwa sina Rebecca at Cecil at nagsimula silang tumulong sa pakikipaglaban sa mga tauhan ni TikTok. Samantala, sinundan ni Wilbur at ng kanyang cameraman ang signal ng spy tracker hanggang sa makarating sila sa isang malaking basurahan, na nagsilbing lihim na pasukan papunta sa pinagtataguan ni Timekeeper. Pagpasok nila, nakita ni Wilbur ang mga agents na nakikipaglaban sa mga kalaban, ngunit hindi niya makita sina Marisa at ang mga bata mula sa kanyang kinaroroonan. Samantala, nakuhanan ng kanyang cameraman ang lahat ng nangyayari bago sila umalis sa lugar. Hindi nagtagal, nagamit ni TikTok ang isa sa kanyang mga kagamitan upang maagaw ang kwintas mula kay Rebecca. Bago pa niya ito magamit, mabilis na pinangunahan ni Marisa at Carmen ang pagtakas ng mga bata. Huminto sila sa isang parke upang makapagpahinga. Humingi ng paumanhin ang magkapatid dahil umalis sila ng walang pahintulot. Humingi rin ng tawad si Rebecca dahil hindi niya agad ibinigay ang kwintas kay Marisa. Sa halip na magalit, sinabi ni Marisa na ipinagmamalaki niya ang kanilang katapangan. Maya-maya, nakatanggap si Carmen ng tawag na kailangan na silang bumalik sa punong himpilan ng OSS para sa isang mahalagang pagpupulong. Inutusan ni Marisa si Carmen na isama muna ang mga bata sa punong himpilan habang may aasikasuhin pa siya. Pagpasok niya sa sasakyan, nakatanggap siya ng video message mula kay Wilbur. Masaya nitong ikinwento na sa wakas ay nakahanap siya ng mga espiya sa isang pagawaan ng relo para sa kanyang palabas. Pagkarinig nito, agad na napagtanto ni Marisa na maaaring nakita na siya ng kanyang asawa, kaya dali-dali siyang nagtungo sa opisina nito. Pagdating ni Marisa sa opisina ni Wilbur, nadatnan niyang gulat na gulat ang kanyang asawa habang pinapanood ang video na kuha sa pagawaan ng relo. Doon nito nakita na kasama sa mga nakikipaglaban ang kanyang asawa at mga anak. Habang masayang sinasabi ng amo ni Wilbur na ipopost nila ang video, agad niyang sinira ang tape upang hindi mabunyag ang lihim ni Marisa. Dahil dito, nagalit ang kanyang amo at agad siyang sinibak sa trabaho.
Matapos niyang ligpitan ang kanyang mga gamit at sumakay sa sasakyan, nakita niya si Marisa ngunit hindi niya ito pinansin dahil alam na niyang matagal na pala siyang niloloko nito tungkol sa tunay nitong trabaho. Samantala, sa punong himpilan ng OSS, ibinalik ni Danger si Junie mula sa pagre-retiro upang tumulong sa laban-laban kay Timekeeper. Ngunit hindi natuwa ang kapatid nitong si Carmen sa desisyong iyon. Nang ibigay kay Junie ang kanyang badge, itinapon ito ni Carmen sa basurahan at sinabing hindi niya iyon kailangan. Habang ipinapadala ang lahat ng ahente sa kanilang misyon, inutusan namang manatili sa punong himpilan ang mga bata. Habang nagrereklamo si Rebecca dahil hindi sila pinayagang sumama, lumapit si Danger at pinuri silang magkapatid dahil sa pagtuklas sa pinagtataguan ni Timekeeper. Bago siya umalis, napansin ni Rebecca ang relo ni Danger at naghinalang hindi ito ordinaryong relo. Kasabay nito, napansin ni Cecil na ang buong pangalan ni Danger ay isang anagram ng salitang Armageddon. Doon nila napagtanto na si Danger pala ang tunay na Timekeeper, at agad naman niya itong inamin. Pagkatapos nito, sinira niya ang security system ng pintuan at binalaan ang mga bata na huwag lalabas habang umaalis siya. Nag-alala ang magkapatid na baka bitag ang lahat para kina Marisa at sa ibang mga agents. Agad nilang tinawagan si Marisa upang balaan ito, ngunit inakala niyang biro lamang iyon kaya hindi niya sila pinansin at nagtuloy sila nina Carmen at Junie sa loob ng pagawaan ng relo. Sa loob ay nakita nila ang Armageddon device, ngunit nang subukan nila itong lapitan, nalaman nilang isa lamang pala itong hologram. Biglang lumitaw si Timekeeper at sinabi na nahulog sila sa kanyang bitag. Pagkatapos ay inalis niya ang kanyang suot sa ulo at ibinunyag na siya nga si Danger. Labis na nagulat sina Marisa, Carmen, at Junie. Tinanong ni Marisa kung nasaan ang tunay na Armageddon device. Sinabi ni Danger na nasa punong himpilan mismo ng OSS ang makina at babalik siya roon. Pagkatapos ay ginamit niya ang isang freeze transmitter upang patigilan sa oras ang lahat ng agents bago siya bumalik sa OSS kasama si TikTok. Hindi nagtagal, napansin ni Junie na hindi siya naapektuhan ng sandata. Napagtanto niyang ang freeze transmitter ay gumagana lamang sa mga taong may suot na badge ng OSS. Agad niyang tinawagan ang mga bata at sinabi na ang lahat ng agents ay hindi na makakilos at sila na lamang ang natitirang makakapigil kay Danger. Nang tanungin ni Rebecca kung paano nila iyon magagawa, sinabi ni Junie na opisyal na niya silang inactivate bilang mga spy kids at kailangan nilang magtulungan. Kaagad nilang ginamit ang attack mode ni Argonaut upang sirain ang pinto. Pagkatapos ay nagtungo sila sa lumang Spy Kids Division upang kumuha ng mga spy suit at iba't ibang gadget. Naghanda rin sila ng maliit na spy suit para sa kanilang bunsong kapatid na tinawag nilang Spy Baby. Samantala, pinalaya ni Junie sina Carmen at Marisa at sinabi niyang na-activate na niya ang mga bata bilang mga spy kids. Hindi makapaniwala si Marisa, ngunit sinabi ni Junie na handa na ang mga ito. Ngunit bago pa sila makaalis sa silid, nahulog sila sa isa pang bitag. Samantala, nagsimulang labanan ni Rebecca at Cecil ang mga tauhan ni Timekeeper habang si Argonaut naman ang nagbabantay kay Spy Baby. Hindi nagtagal, nahuli ni TikTok ang magkapatid at inutusan silang isuko ang lahat ng kanilang mga gadget. Nakita ito ni Argonaut at agad niyang tinawagan si Wilbur upang sabihing nasa panganib ang kanyang mga anak at kailangan nila ang kanyang tulong. Nang dalhin ng magkapatid sa harap ni Timekeeper, palihim na naagaw ni Rebecca ang relo mula sa bulsa nito. Habang hawak ni Danger ang Chronos Sapphire, tinanong siya ni Rebecca kung bakit gusto niyang sirain ang mundo. Ipinaliwanag ni Danger na hindi ginawa ang Armageddon device upang wakasan ang mundo kundi upang makabalik sa nakaraan. Sinabi niyang nais niyang makabalik upang makita muli ang kanyang ama, isa sa mga unang siyentipikong gumawa ng naturang makina. Ikinwento niyang noong bata pa siya, aksidente siyang naipit sa loob ng Armageddon device habang naglalaro at wala siyang nagawa kundi panuurin ang pagkamatay ng kanyang ama habang sinusubukan siyang iligtas. Idinagdag pa niyang kalaunan ay natagpuan ng OSS ang Chronos Sapphire bilang solusyon sa problema. Ngunit huli na ang lahat para sa kanya, kaya paulit-ulit niyang sinusubukang bumalik sa nakaraan upang makasama muli ang kanyang ama at baka sakaling mabago ang nangyari. Sinabi ni Cecil na walang saysay ang kanyang plano dahil hindi na mababago ang nakaraan. Ipinaliwanag din niyang sa bawat pagbabalik ni Danger sa nakaraan, lalo lamang siyang lumilikha ng panibagong bersyon ng kanyang sarili. Doon napansin niyang si TikTok at ang iba pa nitong tauhan ay kamukhang kamukha ni Danger.
Sa kabila nito, kinumbinsi ni TikTok si Danger na nagsisinungaling lamang ang mga bata at maaari pa rin niyang baguhin ang nakaraan. Maya-maya ay bumukas ang isang portal patungo sa nakaraan, at kasabay nito ay dumating sina Marisa, Carmen, at Junie. Ngunit bago sila makakilos, muli silang pinatigil ni Danger gamit ang freeze transmitter. Ang tanging hindi naapektuhan ay sina Rebecca at Cecil dahil hawak nila ang relo ni Danger at naagaw na rin nila ang Chronos Sapphire. Agad silang tumakbo upang hanapin ang tunay na Armageddon device at mapigilan ito, habang hinabol naman sila ni TikTok at inutusan ni Danger na dumaan na siya sa portal. Sa simula ay natakasan nila si TikTok, ngunit bago magamit ni Rebecca ang kwintas, muli niya itong naagaw. Samantala, nakapasok na si Danger sa portal at muling nakita ang kanyang ama. Pagbalik niya, matanda na ang kanyang itsura. Inamin niyang tama ang sinabi ng mga bata dahil hindi niya nagawang iligtas ang kanyang ama. Sinabi rin niyang pinayuhan siya ng kanyang ama na tanggapin ang nakaraan at ipagpatuloy ang kanyang buhay sa halip na manatiling nakakulong dito. Pagkatapos sabihin iyon, inihulog niya ang kwintas sa Armageddon device kaya tuluyang tumigil ang makina. Dahil dito, nakalaya ang lahat ng mga agents at muling nakasama ni Marisa ang kanyang mga anak. Ngunit biglang inagaw ni TikTok ang kwintas at sinabing hindi siya titigil sa pagsubok hanggang makuha niya ang gusto niya. Sa tamang sandali, dumating si Wilbur at agad na pinusasan si TikTok bago pinabagsak ang ilan pa nitong mga tauhan. Matapos arestuhin ng mga agent si TikTok, niyakap ni Wilbur ang kanyang mga anak at nangakong mas bibigyan na niya sila ng oras. Pinatawad na rin niya si Marisa sa pagtatago ng tunay nitong trabaho. Habang masayang nagsasama-sama ang pamilya, inanunsyo ni Junie at Carmen na ibabalik na nila ang programang Spy Kids at nais nilang maging bahagi nito sina Rebecca at Cecil. Labis na natuwa ang magkapatid sa balitang iyon. Makalipas ang ilang sandali, dumating si Argonaut kasama si Spy Baby at sinabing mayroon siyang sorpresa. Biglang tumayo ang sanggol, at nang tangkain ni TikTok na tumakas, mabilis niya itong napigilan. Lalong natuwa ang buong pamilya sa ipinakitang kakayahan ng kanilang bunsong anak. Pagkaraan ng ilang araw, opisyal nang naging bahagi sina Rebecca at Cecil ng bagong Spy Kids program at nagsimula silang maghanap ng mga bagong batang agents mula sa iba't ibang panig ng mundo.